day, people, we are Group 4 from BS Entrepreneurship 25, and we are here to present our market research. So, let's go! Good morning. So kami po ay student from Marikina Polytechnic College. Yung course po namin is may major po kami na shoe and leather craft. So yung ikakontak po naming interview ngayon ay malaking tulong po sa research po namin. So okay lang naman po sa inyo na ma-interview, sir. Ano po kami ng yung basic information nyo po, yung, kung ano po yung pangalan nyo, ano po pangalan niyo, sir? Fernando Lopez. Kayo po ba ang may-ari ng business na ito? Fernando Lopez, ang tatay ko. Yung tatay po. Sige po. Ano po ang pangalan ng business niyo, sir? Pando Shoe Store. Pando. Pando Shoe Store. Ano po yung specific na product ang ginagamit niyo po sa business niyo po? Leather, formal. Tayo sa history po ng business nyo. Yung tanong po namin is, gaano po ba katagal ang business nyo na food na ito? Nag-start siya 2018 type. 2018. 6 to 7 years na kami dito. 7 years na po. Kayo po ba ang nagtatag o nagtayo ng business na ito o pinamana lang po sa inyo? Dalawa sila yung kuya ko. Di bali po yung tatay po talaga pinamana lang po talaga sa inyo. Sige po. Family business, kumbaga. Ganun po. Sa simula po ba ng ganitong business na talaga nagsimula, sinimulan niyo po ito? Sinimulan ng lolo ko, si tatay ko. Kumbaga, sunod lang yun. Ganun po. Sige po. Kung okay lang po sa inyo, pwede po ba namin malaman kung magkano po kailangan na po puhunan ng ganitong uri po ng negosyo? Sa ganitong estado ng negosyo, malaki. Nakadepende naman sa inyo kung gaano. Depende kung gaano malaki. Pag malaki, mas malaki. Sige po. Yung sunod po namin tanong is, ang ganitong uri po ng negosyo, saan po ba inirerehistro? Sa barangay lang po ba? Sa DTI o sa LGU? Sa DTI meron kami. Sa munisipyo, business. Sa gaganto. Di bali po sa DTI. Yung pang-apat po namin na tanong is, kung okay lang po sa inyo, magkano po kaya yung binabayaran sa pagpaparehistro ng ganitong uri ng negosyo? Hindi ako sure, may nag-aaskas sa Di bali, isa-isa din. okay lang po. Sige na. Yung sunod po namin tanong is about po sa mga empleyado niyo po. Ilan po yung mga empleyado niyo po dito sa Pero mga 14 po. yung sunod po is, may plano po ba kayo silang dagdagan? Kung meron yung daligdag, kaya lang parang yan na yung mga generation. Pag lumakas, nadiligdag. Dagdagan po pagka malakas po yun. Depende kasi yung Depende talaga po sa yung sunod po is, ano-ano po ang kanilang mga ginagawa o yung ano po nito? Parang station po na ganito. Hindi kasi dati, ang paggawa ng sapatos, isang tao. So, manufacturing kami, ginawa namin by station. Bawat, kunyari, halimbawa, apple maker, puro apple maker lang. Sapatero lang. Velas lang. Nilagyan namin siya ng divide, bawat station. Para po mabilis yung pagkakas. Ayan siya. Basta may divided siya kada tao. Bawat proseso may bawat taong nakalaan para mapabilis. Yung pang-anim naman po namin tanong is, ano-ano po yung mga skill set ng mga empleyado nyo po dito? Yung mga kakayahan po ba? Yan.
alam naman nila kung paano lahat gumawa ng sapatos. So, dinivide lang talaga namin sila sa kung saan sila gagaling. Para lang po magkaroon kami ng idea po sa ano nyo po. Is, magkano po kaya ang pwede namin maging rate sa bawat empleyado? Empleyadong pwede sa kanilang skill set para kung sakaling magtatayo kami ng ganitong negosyo ay may alam rin po kami dito. Sabi ko nga sa inyo, pag nagtatayo kayo ng business, depende sa inyo. Pero depende sa rate nila, depende sa gusto nila. Pero nakalaan pa rin sa budget. Nakadepende pa rin talaga. Depende po sa budget. Kasi komplikado yung mga sahod eh. Alam mo naman yung sahod. Pero depende talaga. Sa pagkakasunduan, ginusto niya, ginusto rin. Pagkakasunduan. Ano yung gusto nilang budget? Tungo naman po tayo sa ano nyo po, sa materials, machinery and equipment nyo po. Ito po yung tanong namin. Ano-ano po ang mga pangunahing makinarya o mga equipment na kailangan sa ganitong uri ng negosyo? O yung para po makapagsimula ng ganitong negosyo, maaari nyo po bang sabihin ang mga gamit na ito? Depende sa station eh. Halimbawa, upper maker. Siyempre, kailangan mo ng makinang pantay. Pero kung magsisimula ka lang, kahit yun lang. Kasi sa patero, kaya naman yan mga martilyo, yan mga basic sila, pako, martilyo, yan patagyan ng pako, cutter, kutsilyo, yan. Pero kung sa upper making, kailangan mo talaga ng makinang pantay. Viewing mo. Sunod po namin tanong is, saan po kayo maaaring makabili ng mga ganitong equipment? Ito lang din sa Marikina. Dito lang din po kayo. Next pong tanong namin is, ano naman po ang kanilang mga kailangan pang idagdag kung sakaling meron ng mga pangunahing gamit na ito? Wala naman. Kasi yan ang talaga yung kailangan kung meron man pang-ainan sa pang-pabilis na. Halimbawa, pagkat ng swelas. Kasi ito, minamano-mano ito dati. Ngayon, diagdagan ng makinang pang-push para makakakat ng swelas. Para naka-hulman na. Didikit na lang nila. Hindi na sila magiging. Ano-ano naman po ang mga materials na ginagamit nyo po dito? Madami. Makinang pantay. Meron kami makinang pantabas, pagalinya. Madami din pang. Yung sunod po namin tanong is, saan po ba located ang mga bilihan ng mga materials nyo po? Dito sa Marikina, marami dito sa Palengke. Kakatabi lang. Mga material. Basta dito lang po sa Marikina. Dito lang sa Marikina. May pwede po ba namin malaman kung gaano po karami dito sa area natin ang mga supplier ng materials na ganitong uri po na? madami yun, Tay. Madaming materials na mabibilan dito sa Marikina. Alas kompleto na dito sa Marikina. Makakakabili kaya dito sa Marikina. Saan po kaya located ang karamihan sa mga supplier niyo po? Dito lang din sa Marikina, sa Santo Niño, Palengke. Dahil makikita niyo lahat ng mga supplier. Bilihan ng balat, bilihan ng sigulan, partikel. Yung mga pangangailangan ng sapat. Dako naman po tayo sa layout. Sa layout naman po na ito. Pang-pito po naming tanong is, paano po idinisenyo ng inyong layout upang maiwasan ang mga posibleng panganib na maranasan ng inyong mga trabahador? Nilayout naman siya ni tatay, pinattern nila. So, yung panganib naman, alam naman nila yan kasi pinatatawa na sila. Gumagawa na sila sa patos. Try na sila iwasan yung mga ganun. Sila kasi nakagawa. Yung sunod po namin tanong is, sa simula po ba ng ganito na talagang layout ng inyong produkto o habang tumatagal po ay pinabago-bago niyo po ito? Hindi kami nagbabago, nagdadagdag lang kami.
So, kung ano yung simula, yung pa rin talaga. Di bali nag-stay na lang po kayo sa ganito. Nag-stay lang talaga kami. Nagdadagdag lang yung panibago, pero hindi kami naglaban. Talagang yun talaga kasi. Dako naman po tayo sa production design nyo. Ay, production design po ng business nyo is tanong po namin is ano pong klase ang mga design nyo mayroon dito sa business nyo po? Marami kami design, pero yung design namin nakadepende siyempre sa customer. Kung ano yung uso ngayon, yun yung design namin. Pero marami na kami design na gusto rin ng customer talaga. Ang normal design namin. Nakikita nyo, may tindahan kami. Marami kami design. Kapag may bago, ginagayan. Sige po, yung pang ano naman po namin, pang 9? Pwede na. Sa tingin nyo po ba, may pagpipilian ng disenyo ang inyong mga produkto upang matugunan ang iba't ibang gusto ng mga mamimili? Tingin ko naman, kaya namin i-provide yung mga gusto ng customer kasi sa sobrang dami ng design. Nakakapamili naman sila ng mga gusto. Yung mga uso ngayon, meron na rin kami. Kaya, next po namin tanong is, may mga bago na po bang disenyo ngayon na hindi pa po nyo nagagawa dito sa inyong production? yung mga bago kaming design, bawat bago namin design niya, alam mo sa gitna. Hindi kami nagtatabi ng, kung may bago, edi labas. Sige. Ano naman po kaya ang mga bagong disenyo ngayon na patok sa mga mamimili? Ano? Sa online, makikita niyo yung mga pang-Korea, ganyan. Mga leather shoes sa pang-Korea. Maraming bagong design dun na ginagaya. Toroon talaga. Kasi yun yung mga gusto ng tao. Korean. Mga Korean style. Next po namin tanong is, may plano po ba kayong i-adapt ang mga bagong disenyo ngayon? Ina-adapt na namin, actually. Kung ano yung uso ngayon, ina-adapt din namin. Kasi yun yung mabenta. Kung saan na yung mabenta, dun tayo. Pero depende yan kung kaya namin o hindi. Nakadepende lang. Depende lang. Kung kaya, edi bakit? Kung hindi, wala tayong magagawa. Next naman po is sa production or marketing niyo po. Yung tanong po namin is, paano po ninyo ipopromote ang inyong mga produkto sa mga tao? Social media lang. Malakas yung social media sa promoting. Lahat naman ng online platform, merong posting kung tawagin. So, binupost nila, so kumakalat yun doon sa kahit sa Facebook, halimbawa Facebook. Ginagamit yung Facebook? Ginagamit namin Facebook. Basta online platform ginagamit. Meron naman sa tao, halimbawa, nakagawa kami ng tao, ginusto ng tao, siyempre sasabihin niya sa kaibigan niya, communication ba? Ay, dito ka bumili kasi, ganyan. Ganyan lang, nagsasalin-salin. Meron po ba kayong ginagastos sa pagpropromote ng inyong negosyo? Sa online meron, may biyabayaran sa kailangan. Kung okay lang po, mga magkano po kayang inaabot na gastos sa pagpropromote po ng production niyo? Depende sa Facebook, halimbawa sa Facebook, depende yun. Meron 2,000, meron 4,000. Depende sa tao na maisi siya. Nakalagay naman dun sa Facebook yung post. So, nagka-advertise yun sa yung mga napapanood niya yung mga advertising po. Binabayaran yun. Doon sila kumikita lahat. Depende kung sa gaano kadami pwede mo. Depende sa'yo kung gaano kadami. Epektibo naman po ba? Oo, epektibo. Kasi hindi mo napapansin pag nakita ng tao pagkano. Pupunta sa page mo, pupunta sa epektibo yun. So, pagka social media, malakas sa social media pagdating sa customer. Kasi hindi na nila kailangan pumunta ng physical store. Doon lang sa Facebook, sa cellphone, nakikita mo sila. So, hassle.
Dako naman po tayo sa mga challenges na ganitong industriya. Yung pang-sampu naman po namin tanong is, ano po sa tingin nyo ang mga pangunahing problema o hamon sa ganitong uri ng negosyo? Materialis. Materialis pa pala. Masyado tayong problematic sa materialis. Siyempre, iba dito, di naman natin, yung ibang supplier, di naman kayang i-supply lahat. Pangangailangan ng ganitong business. Nauubusan din talaga tayo sa materialis. Next po naming tanong is, para po sa inyo, ano po kaya ang mga magandang gawin para matugunan ang mga problema na ito? Depende. Pwede kang manage sa ibang lugar ng materialis. Pero kasi quality yung inaalagaan namin, kaya mahirap din magtiwala sa iba. Yung quality kasi na markina iba, talagang mataas ang standard. Kaya sa materialis, double check kami kung pwede ba to, okay. Hindi pwede basta-basta. Kaya may tiwala din yung isa't isa sa mga materialis sa pinagbibigyan. Next po namin tanong, sa mga empleyado naman po, ano po ang mga hamon ang nararanasan nyo po tungkol sa mga pagmamanage po sa mga empleyado? Hindi, marami kasi. Depende yan. Isa kasi yung business namin, mahina. Business namin malakas. Yung iba, apektado sila, nawawalan sila. Kaso, hindi natin maiwasan. Yung next naman po naming tanong, yung pang 13 po is, ano po ang mga hakbang na ginagawa nyo po upang mapanatila ang inyong mga empleyado sa gitna ng mga problemang na ito? Halimbawa yan, 40 sila. If may hina kami, hinahati namin yan. Lingguhan kasi yan sa atin. So, ginagawa ko, hinahati ko, 20 sa 3 araw, 20 sa para kahit pa paano, may pasok pa rin. Hindi sila nasisiyan. Next po namin tanong, pang 14 po is, ano po ang kasalukuyang problema na nararanasan nyo po sa tingin nyo po nararanasan din ng mga ibang nagnenegosyo sa gitna ng industry, sa ganitong industry? Medyo mahina tayo sa sales ngayon. Gawa nga ng maraming bagyo, lahat ng apektado tayo dyan. Bagyo. Basta bawat sa bansa, apektado kasi online lahat yan. Nationwide yan. So kung apektado sila, masyado sila nakafocus doon. Hindi sila nakafocus sa mga lalo na kayo mahina tayo. So sales ang problema ng iba't ibang business ng benta. Ilan. Ano po kayang maaring solusyon para po sa problema na ito? Benta lang ng benta. Wala tayong magagawa. Kung kaya mag-promote. Kung kaya mag-share lang. Kasi yun lang yung goal. Kaya natin. Next po namin tanong is, kung kayo po ang papipiliin at bibigyan ng pagkakataon, nais pa po ba ninyong ipagpatuloy ang ganitong uri ng negosyo? Siyempre, kasi dito na kami nabuhay sa buwan. So, lahat doon na mag-aral ako tapos. Dahil dito sa sapatos, kaya tuloy-tuloy na hanggang kaya. So, maraming salamat po sa pagtanggap po sa amin para interview po kayo. And yun lang po. Thank you po. God bless po. Salamat po. Thank you po.